practice na ito sa hasik, ito po ang gagawin nating paraan ng pag-aabono, sir. Doon sa hasik lang, Sir Pablo. Doon sa kaunti na demo natin. So, i-convert natin ito doon sa sukat ng area para matesting natin yung paraan na ito. Doon naman po sa SRI, doon sa tanim, sa isang punla, 3 bags na complete. Per hectare po ito ha. 10 to 14 days after transplanting o makatanim. So ngayon, 1 day na po ngayon. So bibilang tayo ng 10 to 14. Kung maulan sa 10 ay dito sa 11 or sa 12 or sa 13, 14. Tapos gagamit din po ng urea. 2 bags. 2 bags na urea. Kailan po ito gagamitin? Pag nagda-dissect, so naglilihi. Alam niyo ba kung paano naglilihi ang palay? Nadilaw. Ha? Nadilaw. So sabi ni Sir Bong, tayo ay magda-dissect. Magbabaak. Nasubukan niyo na ba yun, mga ginang? Yung binabaak ang palay. Yung mga kalalakihan natin, nasubukan niyo na bang magbaak, mag-dissect? Po yung mga tinatawag nating mga inorganic fertilizer yung mga ginagamit. Pag sinabing inorganic, ito po yung mga binibili natin na sa agri-supply, mga synthetic na nilalagay natin, granular, ipinapalad natin sa palay. Ano po ba ang mga kilala niyong mga pataba? Ano po ang mga nabibili niyo sa tindahan ng mga pataba? Anong particular na numero o pangalan? Oh, meron pong 14, 14, 14. Ano pa ho? 4600. 4600. Ano pa ho? 2100. Ha? 2100. 2100 na merong 11 or 24 na S na sulfur. Ano pa po? 1620. 16, 20, 0, 0, 0, 60. Ano pa ho? Wala na iba? Meron pa ngayon yung 17, 0, 17. Yan. So yan po. Anong pangalan nito? Urea. Ito ay complete. Ito ay ammonium phosphate dahil phosphorus, merong muriate o potash. Ito po yung kulay orange na ginagamit sa pampatamis, sa pakuan. Pag hinati natin sa gitna, ano ang tawag doon sa mga numerong ito? Ano ang tawag? Di ba meron tayong tinatawag na NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Ito pong nasa gilid na ito po yung tinatawag natin na nitrogen, yung ganyong side. Nitrogen. Kaya po sabi pabili kang urea, o nitrogen yun. Itong nasa gitna, phosphorus. At yung nasa dulo, potassium. Yan po yung kabuuan ng tinatawag nating NPK. Kaya pag sinabi na nilang complete, merong nitrogen, may phosphorus, may potassium, kompleto. Yan, complete. Ano. Pag sinabi naman natin incomplete, ayan o, may numero yun, 46 yung urea, walang phosphorus at 0, walang potassium. Ito naman, 1620, wala siyang potassium. Sa pamamagitan nitong mga bilang na ito, dito natin malalaman itong mga numerong ito kung kailan tayo maglalagay ng pataba. O, tanong, bakit po complete fertilizer ang nilalagay nyo 15 to 21 days? Bakit po? Marami namang klase ng urea, ay ng abono. Kasi sir, kompleto sa sir. Parang May nutrient na may phosphorus at may potassium. Parang narinig nyo lang yung sinabi ko ah. Yan ba ang pinag-aralan natin sir eh? Ah, siya nga. So, ibig sabihin, Kompleto na.
kompleto na sa batang edad ng palay, Kailangan. 15 to 21 days, kailangan mo siyang bigyan ng kompletong sustansya. Ganon din po ba kayo, Sir Pablo? Complete din? Alamin natin, ano ba yung trabaho nitong mga ito? Ano ang trabaho ng N sa palay natin? Pag bumili kayong urea, anong trabaho? Anong nakikita niyong resulta sa palay? Tama. Nakakapagpaberde po yan. Pag bumili kayo ng phosphorus, anong nakikita niyong resulta? Batser. Ayan. Ito ay para sa pampadami ng ugat, pampadami ng suwi. At yung potassium, Panasir sa bunga na. ito ay pampatibay ng katawan laban sa sakit, peste, pampalintog ng butil. Yan. So sa madaling salita, pampabigat ng butil sa bunga. Yan. So yun po ang trabaho nila. So yung complete, nilalagay natin 10 to 14 days makatanim. Yung urea naman, hindi po natin dapat itong ilagay sa bata pa lang na edad ng palay. Dahil ang mangyayari, beberde yung palay nyo ng masyado, maaaring sila ay atakihin ng mga insekto dahil bata, sariwa, malusog. Saka kung mapapansin nyo, yung numero niya, number 46, napakadami, marami. Itong samantalang itong isa 14 lang. So ito, pag nilagay natin sa batang edad ng palay, maaari siyang mabulunan, hindi niya kainin dahil sobrang dami ng pataba. So masasayang lang. Tatakas lang sa hangin, pag nainitan, mag-i-evaporate, so hindi po siya advisable. So sa panahon po ng tag-ulan, kapag po ang kidlat at kulog ay nagsama, nitrohino na po yun pagpatak sa ating mga halaman. Kaya po mas kakaunti ang lagay natin ng urea sa panahon ng tag-ulan. Tama po yun. At kung panahon ng tag-araw, mas maraming abono ang ilalagay po natin na urea. Ngayon, kailan po naman ito nilalagay? Tama po kayo, ang nilalagay po ito sa panahon ng paglilihi o kaya panahon ng pagbubuntis. Dahil ang palay natin mahaba, malaki, mataas, malapad ang mga dahon. So, mas kailangan nila ng mas maraming urea para makapagluto ng pagkain. Sabi nga natin ay photosynthesis. Pagluluto ng pagkain ng halaman sa pamamagitan ng sikat ng araw, ng tubig at nung nilalagay nating pataba. At ang nagdadala ng pataba sa halaman ay siyempre yung tubig. Kaya kapag mahina ang tubig sa inyong palayan, wala kayong irrigation, tuyo, mahina rin ang ani, tinutulyapis po kayo. Bukod pa sa mahangin. Yan. Kapag ang palayan nyo naman ay may problema sa sulfur, pwede nyong gamitin yung 2100 na may 24S. Kapag po ang palay natin ay ito yung dahon, tapos mayroon pang isang dahon dito, tapos mayroong isang dahon dito. Kapag ang batang dahon ay madilaw, napansin nyo kulang po yan sa sulfur. Pag madilaw. Kapag ang matandang dahon ay madilaw, kulang naman yan sa urea. Kapag ang dahon ng palay nyo ay maputi-puti, ay maaaring sakit ng palayan. Usually yan ay maaaring gawa ng insekto or may sakit yung palay nyo. Yung pong puti-puti na sinasabi nyo, ilang araw po yung palay nyo? Minsan sir, 15 days. Di tama yung sabi mo, apaya. So may gawa po noon ay isang klase ng insekto na ang tawag natin ay langaw bukid o worm maggot, na kapag po sila ay dumapo dito sa palay, sila po ay nakabaliktad, nakasuwarik. At tinitingnan nila yung sarili nila sa tubig, nananalamin po sila. Ngayon, dito na po sila inaabot ng pangingitlog. At pag po yan ay napisa, gagapang papunta sa pinakaibutod ng palay. Paglabas ng palay, ay may sira-sira, may puti-puti. Kasi kinain na nung langaw bukid, yung ibutod, kaya may puti-puti. Napansin nyo yun? Tama ho yun, unang isang buwan, may makikita ko kayo yan. Kapag
kapag maraming tubig ang palaya nyo. So ang control, paalisan natin ng tubig kung may patubig kayo. Balik tayo dito sa fertilizer. Yan. Sa kaya pwede nyo pong gamitin yan 2100 na may sulfur pag nakita nyo madilaw yung talbusan. Kapag 1620 naman, pwede nyo po itong ipaninit dito sa panahon ng basal. Basal ang tawag natin dito o patungtong. At sa pagitan nitong paglilihi, dito po siya sinisingit. Usually po yan mga 25 to 35 days makatanim. Kasi nga po meron siyang nitrogen, pampaberde at may phosphorus, pampaugat at pampasuwi. At kapag panahon na naglilihi na o nagbubuntis, ang pinakamagandang pagsamahin ay itong urea at saka yung 0060. Dahil sabi nga natin itong 0060 ay pampalintog na ito ng butil. So kung gusto niyo mabigat ang butil, malintog, pag gumanon yung palay nyo, mapapansin nyo minsan yung parting ibaba, yung batok walang laman. Dahil kulang po kayo sa 0060. Kulang sa pataba. Yun. Ito naman, ang ginagamit natin dito, usually, isang sakong urea, 1 bag urea, hahaluan mo ng kalahating sakong 0060 o yung muriate o potas. Kalahating sako lang. Sa 1 hectare yan, sir. Sa 1 hectare. Ano lang po ang sistema? Ang napansin ko talaga dito sa bayan nyo, kulang kayo sa potassium. Dahil yung palay nyo rito, pag tumubo na, medyo matilos, tapos may tuldok-tuldok, tapos medyo madilaw-dilaw. Tama ho ba? May nakikita kayong ganyang palay, hindi pa nabunga, may tuldok-tuldok na ganyan. Sintomas po yan na kulang kayo sa potassium. Ibig sabihin, maaaring yung lugar na yun ay nagsusunog ng dayami, hindi ibinabalik sa lupa. Tama po ba o tama? Tama po. Okay, tanyo? Tamad po sila pag inararo, nakakaabala yung mga dayami. Ngayon po, magkano po ba ito? Sabihin na natin 2.5. Kapag umani kayo ng 5 toneladang palay, aana rin kayo ng 5 toneladang dayami. Yan. Tama din yung ano. Oo. Kasi kung mas mabigat yung palay, ito tumba naman. Oo, kaya 1:1 ang ratio. Ngayon, yan 5 toneladang dayami, ang katumbas niyan, mga 2 sakong potas kung bibili kayo sa AgriSupply. So, ibig sabihin, nasa 5,000 piso ang sinusunog nyo kada hektarya, kada anihan. Tapos, magkakasakit pa yung palay nyo, bibili pa kayo ng pamatay insekto kung ano. Yan. So, yun ang problema. Yan, ganun po. Yan, napakagulong yan. Yan po. Naintindihan niyo po ba? Ganun siya. So, huwag niyo na akong sigaan. Pagka na-treasure na dyan, bayaan niyo nang mabulok yan. Palipasin yung 4 na buwan. Sa susunod na paghahanda ng lupa, sa kanyo na ikalat. Sa kuwan lang, sir, ngayong pag-harvest mo, sa sunod, sir, lupa na sa sir. Oo, yun. Sa kanyo ikalat. Ano po yun? Maganda ho.